Ay, ganyan po yung dadaanan ng masukal. May ahas nga dito. Oh. Ay, oh. Ang sukal po ng dinadaanan nila. Ganito yung araw-araw na pinupuntahan namin. Magandang hapon po, napadpad kami dito sa Tubuhan. Sa Barangay Putol. Ayan, ay, nako. Masaya po ngayong hapon si Madam Yula. May nakain yata itong kakaiba. Ito yung dinadaanan namin. Papasok ho. Pagpasensyaan niya na po yung aking sombrero. Parang magsa-summer na dito sa Pilipinas. Ganito na po yung mga kulay ng aking mga get-ups. Ay! May ahas! Oh no! Pinapaanan niya, natumalon si Sir Paul. May ahas ba dito? Nakatakot naman yung daanan namin. Oh. Ito pa yung dinadanas nyo? Oh, abaw. Ay, ganyan po yung dadaanan ng masukal. May ahas nga dito. Oh. Ay, oh. Ang sukal po ng dinadaanan nila, ganito yung araw-araw na pinupuntahan namin para mapuntahan yung ating mga kababayan sa mga liblib na lugar. Ayan sila, nauna na. Naku. Kakatakot nga dito. Dito yata kayo nakakita ng ahas, ano? Nakakita kayo ng ahas dito? Run. Oh? Anong sukal? Katakot dito talaga. Ay, may mga tao pala dito nakatira. Tingnan niyo po. Tingnan natin, oh. Ay, aray. Ang talas pa naman ng tubo. Meron palang mga tao dito. Oh. Ba't ganito ang bahay nila? Puro plastic lang. Kumusta kaya sila dito, ha? Yun yung dinaanan namin, kala namin pag tiningnan mo parang walang nakatira. Grabing kakatakot din sa dinaanan namin. Baka may ahas doon. Oh, ito tingnan natin yung mga kumya. Halos silang lahat. Halos silang lahat dito, ganito ang bahay. Pinagtagpi-tagping plastic trapal. Oh, wasak na yung iba. Ito, sino nakatira dito? Oh, yung kasama ko po si Master Ring dito sa... Magandang hapon ho. Kagagaling lang po namin dun sa area nung mga... Ayun, dyan kami pumasok kanina. Ay nagkaroon po ng konting pag-uusap dun.
nagkaroon ng buksan ko na daw yung sasakyan. Ayan o, anong nangyari doon? Kasi nga, may pinuntahan kami tinutulungan pero parang hindi ko masabi kung paano sila tutulungan. Ano bang balak mong gawin doon? Kasi ang hirap eh. Nakita ko yung sitwasyon. Oo, nakita nyo kung paano ko sila tinutulungan, paano tinutulungan ng mga sponsor natin. Eh, pag nakikita ko na ganito ang ginagawa, talagang i-stop ko. Alam ko yung kakayanan ko, alam yung kakayanan natin kung paano tayo tumulong. Ang plano ko dyan, pawaldasin na yung bahay niya, kahit nga yung sasa, yung kubo para malamig dahil hindi naman kanila ito. Pero kung ganyan, no? Paano bang ganyan? Paano mo nasabi? Ano ba yung napag-usapan kasama sila? Last time, binigyan namin sila ng pamilya ni RJ. Na pambili ng... pang-rehistro ng mga anak niya. Sabi niya ay itatago niya sa manager niya pa. Hiniram ng kanyang magulang. Wala namang masama kung iniram or ginamit sana kung saan kailangan may emergency. Binili na speaker. Para saan daw ang speaker? Siguro para may music or whatever, no? That is 5,000. 5,000 ang speaker? Hindi ko alam, hiniram daw ng nanay. Wala namang problema kung ipahiram, basta magamit sa tamang paraan. Kaya lang, ano dito, bakit inuna pa yon? Kaya nga minuporsige natin na makaparehistro yung mga bata para makapag-aral sila, RJ. So, kasi isa sa kailangan yung registered yung mga magkaroon ng birth certificate. Kaya kinuha ko po muna yung donasyon at ikikip natin para masigurado ko gagamitin sa pagpaparehistro ng anak. Kaya mastering rin ko na pinahawa para si master maglalakad kay konsehal. Medyo, siyempre kahit paano manlulumo kapag gano'n, di ba? Pinaghihirapan yung mga perang pinaghirapan ng mga kabayan tinutulong natin. So kaya gusto ko may napupuntahan, hindi basta na lang. Di ba? Hindi naman basta pag tinulong natin sa kanila kahit saan na lang nila pwedeng waldasin. Anti-millionaire, hindi gano'n. Kailangan may mapupuntahan kung ano yung kailangan nila, yun yung ibibigay natin. Di ba? Ngayon, parang hindi napupunta sa mga bata yung dapat natulong natin sa mga anak niya. Kagaya yung buntis si ate, walang masama sa pagiging buntis at dahil blessing yun. Pero, sana ginamit niya na lang dun. Akala ko hiwalay. Yun na nga nung nakaraan hiwalay sila. Ngayon na may nakikita na ulit na nagsusuporta sa kanya, umayos na naman yung asawa niya. Kaya ngayon, bahala siya. Ibig sabihin, hiwalay pero nagsisiping sila. Siguro, 7 buwan na. Siguro nakilala naman natin sila at na 7 months na yung tiyan. Kaya yun. Ano lang ako kasi syempre, hindi naman sa nagagalit ako. Parang medyo lang. Kasi napakahirap puntahan to, napakalayo. Ganito pa yung dinadaanan ko, nakita namin ninyo. Na ginagawa natin, yung masakit doon. Delikado. Yung wala akong nakikita na pagbabago result sa ginawa natin pagtulong. But anyway, buhay nila yon. Sa atin lang naman ay tumulong. Andito tayo para bigyan sila ng opportunity at chance na mabago ang buhay nila. Pero kung sila ay hindi willing na baguhin yon, kahit anong effort natin, wala pong mangyayari. Kaya maraming salamat, Sir Paul. Thank you. At kahit paano naman okay lang yan. Ganun talaga. May kanya-kanyang takbo ng buhay ang tao. Hindi natin pwedeng hawakan. Kung saan sila nila gusto, bahala sila. Nandito kami para tumulong. Salamat. Kaya po pala ganun yung nangyari kanina doon. Na hindi po na ituloy na ibigay yung ating binibigay na tulong dahil yun nga, may mga issues pamilya ni nanay ni RJ na parang ginagamit pa sa bisyo, nag-iossi daw. Kasi yung pera na dapat iparehistro yung bata para magkaroon birth certificate na makapag-aral, nagamit nila sa ibang paraan. Kaya yun, alis na po muna kami ngayon dito. At paplanuhin kung paano natin gagawin. Ano ang dapat. Maraming salamat po. Ito po yung lugar. Ayan ba sila RJ? Jay! Yan? Ayan, kakarating lang ng mga bata. Yan ba sila RJ? Wala. Yan, may dumating yung mga bata. Kami po pauwi na ulit at ganun nga po nangyari hapon na. Kaya marami pong salamat. May mga tao talagang yung kahit anong tulong natin,
hindi nila pinapahalagan at ginagamit sa tama. Pinaghihirapan natin yung pera, pinaghihirapan ng ating mga sponsors para makapagbigay pag-asa sa pamilyang kagaya ni na RJ, pero hindi po lahat susunod yung mga gusto natin na magandang mangyari sa buhay nila.